Akin ang batang ito, Sol. Wala kang kwentang ina. Malamig na utos ni Jax, habang buong pagmamalaking yakap ni Beatrice ang umiiyak na si Alondra sa loob ng marangyang mansyon. Sa labas, basang-basa sa ulan si Sol, nakaluhod sa putik. Pinagpalit siya sa yaman, tinapakan ng pagkatao. Pero tapos na ang pagiging duwag. Sa pagtulo ng kanyang huling luha, isang sumpa ang nabuo. Hahayaan ba niyang nakawin nila ang nag-iisa niyang dahilan para mabuhay? Mga uring palengkera talaga. Gagawin ang lahat makapanghuli lang ng mayamang asawa. Akala siguro nila, mabibili ng iyak ang prestihiyo ng pamilya natin. Unti-unting lumayo ang paningin upang ipakita ang pinagmulan ng matatalim na salitang iyon na nagmumula sa isang grupo ng mga babaeng nakasuot ng mga mamahaling damit, nagtatawanan habang umiinom ng mamahaling alak. Sa di kalayuan, nakaluhod sa malamig at makintab na sahig ng marangyang hotel si Sol. Maingat niyang pinapasadahan ng gintong pintura ang mga letrang nakaukit sa malaking arko ng kasal. Nakasulat doon ang mga katagang magpapabago sa buhay niya. Built on honor, love, and legacy. Ang bawat haplos ng kanyang pinsel ay may kasamang tulo ng pawis. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo at mantsa ng pintura. Habang naririnig niya ang pangungutya ng mapapangasawa ni Jax na si Beatrice sa kabilang silid, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Siya ang kinukutya, siya ang inaakusahang mukhang pera, ngunit heto siya, nagpapakakuba sa pagpipintura para lamang may maipakain sa kanyang anak. Naramdaman ni Sol ang pagbara ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Namamanhid ang kanyang mga binti sa matagal na pagkakasalampak, ngunit pinigilan niyang manginig ang kanyang mga kamay. Isang pagkakamali lamang sa pagguhit ng letra ay maaari siyang mawala ng sweldo sa araw na ito. Sa isang madilim na sulok, nakaupo ang 6 na taong gulang na si Alondra. Tahimik ang bata, maingat na nakayakap sa isang gusot na papel kung saan nakaguhit ang 3 figura gamit ang mumurahing Crayola. Isang nanay, isang tatay, at isang bata na magkahawak kamay sa ilalim ng isang bubong. Bumukas ang malaking pinto ng bulwagan at pumasok ang nag-iisang lalaking minsan ay naging mundo niya. Si Joaquin Jax de Ocampo, nakasuot ng isang formal na itim na tuksido. Ang kanyang tindig ay nagpapamalas ng kapangyarihan at lamig na hindi matitinag. Kasunod niya ang kanyang lolo na si Don Severino, ang matandang lalaking may mga matang tila, palaging nanghuhusga at naghahanap ng bahid sa pagkatao ng iba. Napatigil sa paghinga si Sol. Ang mukhang iyon ay 6 na taon niyang ibinaon sa limot, ngunit ngayon ay malinaw na nakatayo sa kanyang harapan, handang ikasal sa babaeng walang ibang ginawa, kundi maliitin ang mga taong pinagkaitan ng tadhana. Bago pa man makapag-isip ng paraan si Sol upang magtago sa likod ng mga haligi, napatayo si Alondra. Nakita ng inosenteng bata ang malaking poster ng kasal kung saan nakangiti si Jax. Nakita niya ang mukha na palagi niyang tinititigan sa lumang litratong itinatago ng kanyang ina sa ilalim ng unan. Mabilis na tumakbo ang bata patungo sa gitna ng bulwagan. Dala-dala ang kanyang iginuhit na papel at inosenteng itinuro ang matangkad na lalaki. "Mama, bakit nandoon si Papa?" Ang walang muwang na tanong ng bata ay tila isang matinding ihip ng hangin na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Napatigil ang mga musikero sa kanilang pag-eensayo. Nawala ang mga ngiti sa labi ng mga bisita. Bumagsak ang isang nakabibinging katahimikan na tila sumasakal sa buong pagkatao ni Sol. Dahan-dahang lumingon si Jax patungo sa pinanggalingan ng boses. Pagtagpo ng kanilang mga paningin, tila nawasak ang huling natitirang harang sa puso ni Sol. Inilalantad ang lahat ng sugat na pilit niyang pinaghilom mag-isa. Sa halip na isipin ang sariling kahihiyan,
Ang unang pumasok sa isip ng isang ina ay ang kaligtasan at dignidad ng kanyang anak. Dali-daling gumapang at tumayo si Sol, hindi alintana ang sakit ng kanyang mga tuhod. Nilapitan niya si Alondra at ginamit ang laylayan ng kanyang kupas at lumang damit upang punasan ang mantsa ng pinturang dumikit sa pisngi ng bata. Niyakap niya ito ng mahigpit. Itinaas ng bahagya upang hindi madumihan ang kanilang mga mumurahing sapatos ang inaangkat na alpombra ng mga De Ocampo. Nanginginig ang kanyang buong katawan, pinipigilan ang pagtulo ng luha habang hinihintay ang pagbagsak ng husga. Tinitigan ni Jax ang mag-ina mula ulo hanggang paa. Walang bakas ng pangungulila sa kanyang mga mata. Walang init, walang pag-unawa. Tanging isang matalim na pagkasuklam ang bumalot sa kanyang muka habang tinitingnan ang babaeng inaakala niyang nagtapon sa kanyang pagmamahal kapalit ng salapi noong panahong wala pa siyang maipagmalaki. Humakbang siya palapit. Ang bawat galaw niya ay tila paghatol ng kamatayan sa umaasang puso ni Sol. "So this is your new tactic?" Malamig na pahayag ni Jax. Ang boses ay nagtataglay ng talim na kayang pumatay ng kaluluwa. "Kahit kailan, mukhang pera ka pa rin, Sol. Magkano ba ang kailangan mo para itago ang batang yan at umalis sa kasal ko?" Ang bawat salitang binitawan ni Jax ay tila yelong dumampi sa nag-aapoy na dibdib ni Sol. Hindi siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag at wala rin siyang balak gawin ito sa harap ng mga taong kinukutya ang kanyang pagkatao. Isang malamig na kumpas lamang ng kamay ng lalaki at agad na lumapit ang mga unipormadong gwardya upang itaboy silang mag-ina, na parang mga basurang sumira sa isang napakagandang tanawin. Hinawakan ni Sol ng mahigpit ang nanginginig na kamay ng kanyang anak, handa ng talikuran ng lahat at tanggapin ang kanyang pagkatalo. Bago pa man sila tuluyang maitulak palabas ng malaking pintuan, humakbang pasulong si Beatrice. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa hangin. Sa harap ng mga mapanghusgang bisita at sa ilalim ng maliwanag na aranya, nagsuot siya ng maskara ng isang maawaing anghel. Dumukot siya ng isang makapal na bungkos ng salapi mula sa kanyang kumikinang na bag at inabot ito kay Sol. "Kunin mo na ito, ate. Naiintindihan kong mahirap ang buhay sa mga squatters area, pero huwag mo nang gamitin ang bata para manggulo sa kasal namin ni Jax." Ang panginginig ng mga labi ni Sol ay sinabayan ng patuloy na pag-agos ng kanyang luha. Tinitigan niya ang pera at pagkatapos ay ang huwad ng ngiti ng babae. Hindi niya kinuha ang salapi. Mas pipiliin niyang mamatay sa gutom kaysa ipagbili ang dignidad ng kanyang anak upang linisin ang budhi ng mga taong sumira sa kanya. Akmang hahakbang na sana si Sol upang lisanin ang impyernong yon nang harangin siya ng 2 pang tauhan. Sa halip na sa labas, sa pilitan siyang iginiya papasok sa isang madilim at tahimik na silid sa gilid ng bulwagan. Sumunod si Don Severino. Ang muka ay naglalarawan ng matinding pandidiri at galit. Walang pag-aalinlangang ipinaalala ng matanda ang nakaraan, ginagamit ang laso ng utang na loob upang pilipitin ang kaluluwa ni Sol. "Wala kang utang na loob. Matapos kong maglabas ng pera para sa ospital ng nanay mo noon, heto ka ngayon. Sumisira sa pangalan ng mga De Ocampo, isang hamak na linta na walang ibang alam, kundi manghuthot sa pamilya namin." Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na paulit-ulit na itinarak sa pagkatao ni Sol. Gusto niyang isigaw na hindi naging sapat ang perang yon, na namatay ang kanyang ina, na baon sa utang sa mga kapitbahay dahil sa mga gamot na hindi mabili, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Niyakap na lamang niya ng mahigpit si Alondra. Tinatakpan ng mga tainga ng bata upang hindi marinig ang kalupitan ng mundo ng mga mayayaman. Tumakbo sila palabas ng hotel, sumusuong sa malakas na buhos ng ulan na tila nakikisimpatiya sa pag-iyak ng kalangitan. Basang-basa sila nang makarating sa kanilang maliit at tumutulong barong-barong sa dulo ng isang makipot na eskinita.
Walang mainit na pagkain o malambot na higaan ang sumalubong sa kanila. Tanging ang amoy ng lumang kahoy at halumigmig. Naupo si Sol sa sahig na gawa sa manipis na tabla. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig, pagod at matinding takot para sa kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalugmok, dahan-dahang lumapit si Alondra. Kumuha ang inosenteng bata ng maliit at manipis na tuwalya at maingat na pinunasan ang basang buhok ng kanyang ina. Hindi tayo masamang tao, di ba, Ma? Inosenteng bulong ng bata, habang ang kanyang mga mata ay puno ng wagas na pagmamahal. Tuluyang napaiyak si Sol at mahigpit na niyakap ang kanyang anak. Ibinabaon ang mukha sa maliit nitong dibdib, habang pilit kumakapit sa init at pag-asang ibinibigay ng yakap na yon. Humihingi ng tawad sa isip dahil sa malupit na mundong ibinigay niya rito. Lingid sa kaalaman ng lumuluhang ina, bago pa man siya tuluyang makalabas ng hotel kanina, pasimpleng nagpadala ng mensahe si Beatrice sa isang sikat at maimpluwensyang abogado ng kanilang pamilya. Isang tahimik ngunit mapanganib na utos ang inihanda upang tuluyang burahin ang banta sa kanyang perpektong buhay. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, nabulabog ang tahimik na komunidad ng mga maralita. Ang mabibigat na paghampas ng mga kamao sa manipis na pintuan ni Sol ay nagpahiwatig ng isang paparating na unos na hindi niya kayang takasan. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mga unipormadong pulis kasama ang mga kinatawan mula sa ahensya ng gobyerno. Inabot sa kanya ang isang malamig at puting papel. Ang panginginig ng mga kamay ni Sol ay lumala nang mabasa niya ang nakasulat. Isa itong utos mula sa korte at ang malaking pulang selyo sa ibaba ng papel ay tila dugong umagos mula sa kanyang sariling puso. Nagbabadya ng tuluyang pagkawala ng nag-iisang rason ng kanyang paghinga. Manny, ang malamig na boses ng abogado ay tila isang patalim na walang awang humihiwa sa tahimik na umaga ng eskinita. Walang emosyon niyang binasa ang nilalaman ng isang formal na dokumento. Idinidiin ang bawat mapanirang salita na nagsasaad na si Sol ay isang pabaya at walang kakayahang ina. Inilalarawan ng papel ang kanilang tinitirhan bilang isang mapanganib na kapaligiran na pumipigil sa maayos na paglaki ng isang bata, lalo na ng isang batang may dugong de Ocampo. Sa paligid ng makipot na kalsada, nagkukumpulan ang mga usyoserong kapitbahay. Nakahalukip-kip si Tita Flor habang pabulong ngunit mariing nagbibitaw ng mga mapanghusgang salita sa mga kasamahan niyang tagapagmasid. Sinabi niyang inaasahan na niya ang mangyayaring ito, na marahil ay may ginawang masama si Sol sa mga nakalipas na taon at ngayon ay pinagdudusahan na niya ang kapalit ng pagiging isang lihim na kerida ng isang mayamang lalaki. Ang mga matatalim na tingin at pang-uuyam ng mga taong nakapaligid ay tila lason na humahalo sa sariwang sugat ng isang ina. Nanginginig ang buong katawan ni Alondra habang humihigpit ang kanyang pagkakayakap sa binti ng kanyang ina. Ang mga luha ay walang patid na umaagos sa inosenteng mukha ng bata. Pilit na itinatago ang sarili sa likod ng kupas na palda ni Sol, habang pilit siyang hinihila ng mga matitipunong tauhan ng ahensya at mga gwardya ng mga de Ocampo. Kusang bumagsak ang mga tuhod ni Sol sa magaspang na semento. Hindi na alintana ang paggasgas at pagdugo ng kanyang balat. Nagmakaawa siya, buong pagpapakumbabang yumuko, hanggang sa dumampi ang kanyang noo sa kalsada. Hinawakan niya ng mahigpit ang laylayan ng damit ng kinatawan ng batas, inilalabas ang lahat ng lakas sa pagkapit hanggang sa mamula, at tila magdugo ang kanyang mga daliri sa labis na pagdin. Ang bawat pagmamakaawa niya ay pumapailan lang sa hangin. Humihingi ng awa na huwag ilayo ang nag-iisang dahilan ng kanyang paghinga, ngunit tila nakikipag-usap lamang siya sa mga pader na bato na walang pandinig at walang pakiramdam. Walang awang binuhat ng malalaking gwardya ang nagwawalas na bata.
Inilalayo ang humihikbing si Alondra mula sa bisig ng kanyang ina. Sa hindi kalayuan, sa labas ng iskinita, nakaparada ang isang marangyang itim na sasakyan na may madilim na salamin. Sa loob nito ay nakamasid si Jax. Nakita niya kung paano gumapang ang babaeng minsan niyang minahal ng labis sa putikan para lamang maabot ang kamay ng kanilang anak. Habang pinapanood niya ang paghihingalo ng kaluluwa ni Saul, isang matinding katanungan ang bumalot sa kanyang isipan. Bakit labis na nanginig ang kanyang mga kamay habang nakakapit ng mahigpit sa manibela ng sasakyan? Bakit sa halip na tagumpay at hustisya ang kanyang maramdaman, isang hindi maipaliwanag na kirot ang pilit na pumupunit sa kanyang nagmamatigas na dibdib? Nang magsimulang umandar ang sasakyan papalayo, tumayo si Saul at buong lakas na tumakbo. Hinabol niya ang itim na kotseng tangay-tangay ang kanyang buong mundo. Ang pag-ikot ng mga gulong ay tila magnanakaw na mabilis na lumalayo sa kanyang paningin. Sa kanyang pagmamadali, nadapa siya sa isang malaking limpak ng putik. Dumapa ang kanyang mukha sa maruming tubig ng kalsada, ngunit hindi siya tumigil sa pag-abot ng kanyang nanginginig na kamay sa kawalan. Ang kanyang pag-iyak ay tila pinipiga ang natitirang hininga sa kanyang baga, isang sakit na bumibiyak sa kanyang buto at laman. Sa pag-alis ng mga usyosero na tila tapos nang manood ng isang nakakaaliw na palabas, isang pares ng magaspang ngunit mabait na kamay ang maingat na humawak sa balikat ni Saul. Si Kuya Ben, ang tahimik at matandang karpintero sa kanilang lugar, ay tahimik na lumapit. Wala siyang binitawang anumang salita ng pangungutya o pag-aawa. Dahan-dahan niyang itinayo ang giniginaw na babae at tahimik na inilagay ang kanyang lumang jacket sa nanginginig nitong balikat upang protektahan siya sa malamig na ambon ng umaga. Dahan-dahang tumayo si Saul mula sa pagkakadapa sa putik, yakap ang lumang jacket na nagbigay ng kaunting init sa kanyang nanlalamig na katawan. Nang iangat niya ang kanyang mukha, wala nang bakas ng pagluha sa kanyang mga mata. Ang naiwan ay isang nakapangingilabot na lamig at determinasyon na hindi pa niya kailanman naramdaman. Tumingala siya at tinitigan ng mariin ang isang maliit na security camera na nakakabit sa poste ng kanto, ang kagamitang nagtala ng lahat ng kalupitang ginawa sa kanya ng araw na yon. Ang mahina at madaling saktang ina ay tuluyan ng namatay sa putikang yon, at ang isinilang ay isang babaeng handang sunugin ng buong mundo, maibalik lamang sa kanyang mga bisig ang ninakaw niyang anak. Sa loob ng malawak at malamig na silid-laruan ng mansyon ng mga De Ocampo, nakaupo sa isang madilim na sulok si Alondra. Pinalilibutan siya ng mga naglalakihang manika, mga kabayong gawa sa kahoy, at mga mamahaling laruan na hindi man lang niya tinapunan ng tingin. Mahigpit niyang yakap ang gusot na papel na iginuhit niya, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa init ng pagmamahal ng kanyang ina. Wala siyang ginalaw sa masarap na pagkaing nakahain sa magarbong mesa sa kanyang harapan. Ang kanyang maliliit na balikat ay patuloy sa pagtaas at pagbaba dahil sa walang patid na pag-agos ng kanyang mga luha na bumabasa sa kanyang tuhod. Bumukas ang mataas na pinto at pumasok si Beatrice. Suot ang kanyang manipis na ngiti at mamahaling bestida na umaalingasaw sa matapang na pabango. Lumapit siya upang magkunwaring nag-aalala. Sinusubukang aluin ang bata nang may pag-iingat na huwag madumihan ang kanyang damit. Ngunit nang hindi sinasadyang mapahid ng nanginginig na kamay ni Alondra, ang sipon at luha sa laylayan ng mamahaling tela ng babae, agad na naglaho ang mapag-arugang maskara ni Beatrice. Mabilis niyang kinurot ng madiin ang manipis na braso ng bata. Ang kanyang mga mahahaba at matutulis na kuko ay tila bumaon sa malambot na balat nito. Matuto kang tumanaw ng utang na loob, bastarda. Mariin at nanggigigil na bulong niya. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit habang sinisiguradong hindi aabot sa labas ng silid ang kanyang pananakit. Bago pa man lumala ang panggigipit, napansin ni Jax ang kakaibang kilos sa loob ng silid habang naglalakad siya sa labas ng pasilyo. Nakita niya ang labis na panginginig ng buong katawan ng bata.
Nang mabilis siyang pumasok, mabilis ding binitawan ni Beatrice si Alondra at muling nagsuot ng maamong muka. Hinahaplos ang buhok ng bata at nagkukunwaring pinapatahan lamang ito. Walang binitawang salita si Jax. Dahan-dahan siyang lumapit, lumuhod at maingat na binuhat si Alondra mula sa malamig na sahig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pag-ibabaw ng init ng isang musmos sa kanyang nanlalamig na dibdib. Ipinatong ng bata ang kanyang maliit na ulo sa malapad na balikat ni Jax. Ang mga mainit nitong luha ay tuluyang bumasa sa kanyang mamahaling kamiseta habang tahimik na inuusal ng bata ang salitang mama. Nang akmang pupunasan ni Jax ang luha sa pisngi ng bata, napatigil ang kanyang kamay. Napansin niya sa dulo ng manggas ng lumang damit ni Alondra ang isang maliit na borda ng sunflower. Ang bawat maingat na tahi ay pamilyar na pamilyar, eksaktong-eksakto sa paraan kung paano binubordahan ni Sol ang kanyang mga paboritong damit noong panahong wala pa silang ibang yaman kundi ang isa't isa. Isang matinding alon ng pangungulila at pagkalito ang biglang humampas sa kanyang naguguluhang puso. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa kabilang bahagi ng malaking bahay, tahimik na nakatayo si Don Severino sa harap ng umaapoy na pugon sa kanyang pribadong aklatan. Maingat niyang inihuhulog ang mga nilamukot na pahina ng isang lumang folder sa nag-aalab na apoy. Ang kulay kahel na liwanag ng apoy ay naglaro sa kanyang kunot na mukha. Itinatago ang madilim na sikreto ng mga kasunduan sa ospital mula 6 na taon na ang nakalilipas. Mga katotohanang pilit niyang tinutupok upang hindi kailanman makarating sa kaalaman ng kanyang apo. Sa labas ng nagtataas ang bakal na rehas ng mansyon, walang pakialam si Sol sa matinding pagbuhos ng ulan. Nanginginig ang kanyang mga labi sa lamig habang mahigpit na yakap ang isang maliit na lalagyan ng pagkain, ang paboritong ulam na iginisa niya para sa kanyang anak bago pa man ito agawin sa kanya. Subalit, sa halip na awa, walang awang itinulak ng mga gwardya ang giniginaw na ina na naging dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak ng patiwarik sa basang kalsada. Tumilapon ang lalagyan at tuluyang kumalat ang malinis na puting kanin sa putikan. Mula sa mataas na balkonahin ng bahay, nasaksihan ni Jax ang buong pangyayari. Nakita niya kung paano lumuhod si Sol sa gitna ng ulan. Pilit na tinitipon gamit ang kanyang mga nanginginig na daliri ang mga butil ng kanin na nabalot ng dumi. Ang mga balikat nito ay yumanig sa walang boses na paghihirap. Isang matinding kirot ang sumaksak sa dibdib ni Jax. Akma siyang tatalikod upang bumaba at tulungan ang babaeng nakalugmok. Ngunit mabilis na pumulupot ang mga braso ni Beatrice mula sa kanyang likuran. Mahigpit siyang ikinukulong at pinipigilang lumapit sa katotohanan. Sa ibaba, patuloy sa paghalo-halo ang mga puting butil ng kanin, ang maitim na putik, at ang maiinit na luha ng isang inang pinagkaitan. Nanghihina at nanginginig ang buong katawan. Pinilit ni Sol na ibangon ang kanyang sarili mula sa malamig at maputik na kalsada pabalik sa kanilang madilim na eskinita. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang walang lamang lalagyan ng pagkain at isang pusong durog na durog. Pagdating niya sa kanilang makipot na daanan, nakita niyang naghihintay si Kuya Ben sa labas ng kanyang bahay. Tahimik na inabot ng matandang karpintero ang isang umuusok na mangkok ng lugaw. Wala itong binitawang kahit anong tanong o salita ng awa. Tanging isang malalim na pagtango na nagsasaad ng pag-unawa. Sa kabilang banda, palihim na lumapit si Tita Flor, ang kapitbahay na laging may matulis na dila. Inabot nito ang isang maliit na lalagyan ng pamahid para sa mga sugat. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda habang bumubulong ito, nagsasabing kahit matabil ang kanyang dila, siya rin ay isang ina at nauunawaan niya ang kirot na nararamdaman ni Sol. Ang hindi inaasahang kabaitan mula sa mga taong madalas manghusga
ay tila maliit na ningas ng init sa nanlalamig na kaluluwa ni Sol. Nang makapasok siya sa kanyang maliit na silid, napatingin si Sol sa mga nakakakalat na lumang papel at mga sirang lapis na ginagamit niya sa pagguhit ng mga disenyo. Nakita niya ang isang lumang sobre na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang sobre kung saan nakasulat ang pangalan at numero ng nurse na nag-alaga sa kanyang ina 6 na taon na ang nakalilipas. Biglang luminaw ang kanyang isipan. Hindi niya maibabalik ang kanyang anak sa pamamagitan ng pag-iyak o pagmamakaawa sa mga taong walang puso. Kailangan niyang lumaban gamit ang tanging bagay na kinatatakutan ng mga De Ocampo, ang katotohanan. Lumapit siya sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang alkansya ni Alondra, isang baboy-babuyan na gawa sa pulang luwad. Kinuha niya ang martilyo mula sa kagamitan ni Kuya Ben at buong lakas na pinalo ang alkansya. Ang pagkadurog ng luwad ay sinundan ng pagkalat ng mga barya sa sahig. Mga barya na iniipon nila para sa isang maliit na pagdiriwang ng kaarawan sana ng bata. Nilunok ni Sol ang lahat ng kanyang pag-alinlangan. Buong ingat niyang tinipon ang mga barya, isinilid sa isang lumang supot at nagpa siyang hanapin ng nurse na siyang natitirang saksi sa kasinungalingan ng Don. Bago siya umalis, maingat na inilabas ni Sol ang kanyang kaisa-isang malinis na damit mula sa aparador. Plansado iyon, ngunit puno na ng himulmol dahil sa kalumaan. Pinasadahan niya ng kanyang mga nanginginig na daliri ang kwelyo ng blusa, tila pinapakinis ang sariling dangal na matagal nang nayurakan. Isinuot niya ito, huminga ng malalim, at lumabas ng pinto na may bagong anyo ng katapangan. Matapos ang mahabang biyahe at paghahanap sa ilang mga lumang address, natunto ni Sol ang isang lumang apartment complex na sinasabing tinitirhan ng nurse. Umakyat siya sa makitid na hagdanan, kinakabahan sa maaaring maging resulta ng paghahanap na ito. Nang kumatok siya sa pinto, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto, ngunit hindi ang nurse ang tumambad sa kanyang paningin. Isang matandang lalaki ang nakatayo doon. Ang mukha ay biglang namutla sa matinding gulat, tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Siya ang matagal nang nawawalang personal na trooper ni Don Severino, ang lalaking mismong naghatid kay Sol, at sa kanya ina, pauwi ng gabing ipinagtabuyan sila sa ospital, 6 na taon na ang nakalilipas. Bakasang takot at matinding pagsisisi sa mga kulubot na mata ng matandang trooper habang kaharap ang babaeng naging biktima ng kasakiman ng kanyang amo. Matapos ang mahabang pagmamakaawa ni Sol na punong-puno ng pighati, napapayag din niya itong ipuslit siya patungo sa likurang bahagi ng isang tanyag na internasyonal na paaralan. Dito sa pilitang ipinasok si Alondra upang pag-aralan ang gawi at kilos ng mga mayayaman, isang mundong lubhang dayuhan para sa inosenteng bata. Sa likod ng matataas na rehas na bakal na nababalot ng mga gumagapang na halaman, nagtago si Sol. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang kanyang anak na nakaupo mag-isa sa ilalim ng isang malaking puno, malayo sa mga batang nagtatawanan at naglalaro. Walang sigla ang mga mata ng bata, nakayuko at malungkot na nilalaro ang sariling mga daliri. Hindi napigilan ni Sol ang pag-agos ng kanyang luha. Sa isang nanginginig at mahinang tinig, sinimulan niyang awitin ang isang lumang oyayi mula sa Batangas, ang paboritong kanta na laging nagpapatahan kay Alondra tuwing gabi sa loob ng kanilang mainit na barong-barong. Agad na nag-angat ng paningin ang bata. Nagliwanag ang malulungkot nitong mata at mabilis na tumakbo patungo sa pinanggalingan ng tinig. Naglapat ang kanilang mga palad sa pagitan ng malamig na bakal. Walang salitang namutawi, tanging ang tahimik na pag-iyak ng isang inang nangungulila at ang walang sukat na pananabik ng isang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maagang dumating si Jax upang sunduin ang bata. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo ng paaralan,
Nahagip ng kanyang paningin ang eksena sa may bakod. Nakita niya ang isang matamis at purong nangiti sa mga labi ni Alondra. Isang nangiting hindi pa niya nasilayan simula nang dalhin ang bata sa kanilang mansyon kung saan parati itong balot ng takot. Isang kakaibang pintig ang gumising sa kanyang natutulog na puso. Isang malambot na damdamin ng pagiging ama na pilit niyang nilalabanan ng kanyang pagmamataas. Akma siyang lalapit upang alamin kung sino ang kausap ng bata nang biglang sumulpot si Beatrice mula sa kabilang daan. Mabilis na hinatak ng babae si Alondra. Mahigpit na kinapitan ang braso nito at nagsimulang manumbat sa mga gwardiya ng paaralan. "What kind of security is this? Bakit niyo hinahayaang makalapit ang mga pulubi dito sa anak namin?" Matalim na sigaw ni Beatrice, ipinapangalandakan ang karapatang hindi naman kailanman naging kanya. Napilitang umatras at magtago si Sol sa masukal na damuhan habang pinapanood na kaladkarin palayo ang kanyang anak. Nang tuluyang mailayo ni Beatrice ang umiiyak na bata sa tulong ng mga gwardiya, naiwan si Jax na nakatayo malapit sa rehas. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lugar kung saan nakatayo si Alondra kanina. Yumuko siya at nakita ang isang lumang laso na gawa sa tinirintas na pulang sinulid. Isang mumurahing bagay na pilit itinatapon ni Beatrice sa basurahan, ngunit palaging inililigtas at itinatago ni Alondra sa kanyang bulsa. Pinulot niya ito at maingat na inipit sa kanyang palad. Ang magaspang na tekstura ng sinulid ay tila nagdala ng mga nag-uunahang alaala ng nakaraan, mga panahong masaya pa siya sa piling ng isang simpleng babaeng nagturo sa kanyang magmahal ng totoo. Habang naglalakad palayo si Sol, kasama ang matandang trooper sa isang madilim na kanto, biglang umilaw ang screen ng cellphone ng lalaki. Isang maikling mensahe ang nagpapanlamig sa kanyang buong katawan, nagbabantang mawawalan ng lisensya at trabaho ang kanyang nag-iisang anak na babae kung patuloy siyang makikialam sa mga gawain ng mga De Ocampo. Kinain siya ng matinding takot na nag-iwan ng isang malaking katanungan kay Sol kung sino ang patuloy na nagbabantay sa bawat galaw nila. Pagsapit ng gabi, sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon, hindi makatulog si Jax. Ang mga ngiti ni Alondra kaninang hapon at ang lumang laso sa kanyang bulsa ay tila mga multong patuloy na bumabagabag sa kanyang konsensya. Lihim siyang pumasok sa madilim na aklatan ng kanyang lolo. Ginamit niya ang mga numerong matagal na niyang alam upang buksan ang nakatagong kahadeyero sa likod ng malaking pintura ng kanilang angkan. Ang pagliwanag ng maliit na berdeng ilaw sa dekuryenteng kandado ay hudyat ng pag-atras ng mabibigat na bakal na pinto nito. Nang maingat niyang halukayin ang mga dokumento sa loob, inaasahang makikita ang mga katibayan ng pagtataksil ni Sol na laging ipinagmamalaki ng kanyang lolo. Bumungad sa kanya ang isang lumang bank statement. Ang mga petsa at halagang nakasulat doon ay naglalaman ng mga pondong inilipat pabalik sa kumpanya. Hindi tugma sa mga kwentong ipinagpilitan ng kanyang pamilya sa loob ng 6 na taon. Ang bawat kilos ni Beatrice ay tila isang maingat na pinag-isipang pagtatanghal sa entablado. Ngunit sa mga mata ni Jax, ang mga galaw na ito ay nagsisimula ng mawalan ng kislap. Habang naghahapunan sila sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga kristal na aranya, tinitigan ni Jax ang mapapangasawa. Tinanong niya ito tungkol sa mga detalye ng tulong na ibinigay ng pamilya De Ocampo para sa operasyon ng ina ni Sol 6 na taon na ang nakalilipas. Sa isang sandali, napatigil ang pagsubo ni Beatrice at ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig habang hawak ang pilak na tinidor. Mabilis siyang bumawi at nagsabing ang lahat ng bayad ay direktang idinaan sa ospital at wala nang naging problema. Ngunit hindi niya napansin ang matalim na pagsusuri sa mga mata ni Jax. Binanggit ni Jax ang isang partikular na petsa na nakita niya sa lihim na dokumento. Isang petsang hindi tugma sa kwento ni Beatrice. Ang gulat sa mukha ng babae ay panandalian lamang.
Ngunit sapat na yon upang kumpirmahin ang hinala ng lalaki. Ang dating perpektong maskara ng kabutihan ni Beatrice ay unti-unti nang nagkakaroon ng maliliit na bitak na hindi na kayang itago ng anumang mamahaling pampaganda. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang maliit at maalikabok na silid na puno ng mga lumang dokumento, magkasamang naghahanap si Sol at ang matandang Chopper. Ang amoy ng lumang papel at amag ay tila nagpapabigat sa hangin, ngunit hindi tumigil si Sol hanggang sa mahawakan niya ang isang kupas na folder. Doon, nakita niya ang orihinal na resibo ng ospital, isang piraso ng katotohanan na nagpapatunay na ang pondong ipinagmalaki ni Don Severino ay kailanman ay hindi nakarating sa mga doktor na dapat sana ay nagligtas sa kanyang ina. Ang pagkatuklas na ito ay nagdulot ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib, isang pagsisisi na tila bumibiyak sa kanyang puso dahil sa paniniwalang may utang na loob siya sa mga taong pumatay sa kanyang mahal sa buhay. Niyakap ni Sol ang folder sa kanyang dibdib habang ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding puot na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng iba yung lakas. Samantala, matapos ang kanilang hapunan, hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Beatrice ang biglang paglamig ng pakikitungo ni Jax. Nang mapansin niyang pumasok ang lalaki sa silid-aklatan at nanatili doon ng matagal, isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Palihim siyang sumilip sa siwang ng pinto at nakita ang pagsisiyasat ni Jax sa mga lumang record ng bangko. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang mga kamao ay nag-igting sa galit at takot. Napagtanto niyang ang perpektong mundong kanyang binuo ay nasa bingit ng pagkagunaw kung hindi siya agad kikilos. Ang kanyang isipan ay mabilis na bumuo ng isang madilim na plano upang tuluyang burahin ang anumang ebidensyang maaring mag-ugnay sa kanya at kay Don Severino sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Habang ang gabi ay lumalalim, isang hindi maipaliwanag na tensyon ang bumabalot sa mansyon. Naglalakad si Beatrice patungo sa kanyang silid, ngunit sa bawat hakbang niya, ang kanyang isipan ay abala sa pag-iisip kung paano muling kontrolin ang sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsagawa ng isang mabilis na tawag sa isang hindi kilalang numero. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong ng kamatayan habang ibinibigay ang utos na kailangang matapos ang lahat bago pa sumapit ang susunod na umaga. Hindi na sapat ang pananakit sa bata o ang pagtataboy kay Sol. Kailangan niyang tiyakin na walang sino mang makakapagsalita tungkol sa nangyari 6 na taon na ang nakalilipas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ang mahinang pag-atras ng trangka ng pinto ng silid ni Alondra. Hindi ito ang mabigat na hakbang ng mga gwardya o ang maingat na yapak ni Jax. Isang anino ang dahan-dahang pumasok, tanga ng isang bagay na naglalayong tuluyang patahimikin ang anumang banta sa kanilang marangyang pamumuhay. Ang bata na mahimbing na natutulog habang yakap ang kanyang iginuhit na larawan ay walang kamalay-malay na ang kanyang kaisa-isang pag-asa sa katotohanan ay muling nalalagay sa gitna ng isang napakadelikadong laro ng kapangyarihan at kasakiman. Ang bawat hakbang ni Beatrice sa maputik na eskinita ay tila isang malaking insulto sa katahimikan ng gabi. Nakasuot siya ng isang mamahaling balabal na tila kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste. Isang malaking kaibahan sa nabubulok na kahoy at kalawang na yero ng barong-barong ni Sol. Nang pumasok siya sa loob ng walang pahintulot, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa amoy ng nilagang saging na inihahanda ni Sol. Tiningnan niya ang paligid ng may matinding pandidiri, habang ang kanyang mga daliri ay maingat na humahawak sa kanyang bag upang hindi madampian ng alikabok ang kanyang balat. Napakababa talaga ng panlasa mo, Sol. Malamig niyang panimula. Ang boses ay tila isang latigo
na humahampas sa marupok na dingding ng bahay. Akala mo ba, ang ilang piraso ng papel ay sapat na para pabagsakin ang isang De Ocampo? Huwag kang managinip ng gising. Ramdam ni Sol ang pag-akyat ng init sa kanyang dibdib, ngunit nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakubli sa likod ng kanyang kupas na apron. Alam niyang ito ang sandaling hinihintay ng mga De Ocampo, ang makita siyang mawalan ng kontrol. Ngunit sa bawat mapang-uyam na salita ni Beatrice, lalong tumitibay ang kanyang loob. Sinabi ni Beatrice na ang matandang trooper ay kasalukuyan nang nasa ilalim ng kustodya ng mga pulis dahil sa bintang na pagnanakaw, isang malinaw na babala na ang sino mang tutulong kay Sol ay makakaranas ng impyerno. Ang bawat salita ng babae ay puno ng kamandag. Ipinaparamdam kay Sol na wala siyang laban, na ang kanyang paghahanap sa katarungan ay magreresulta lamang sa pagkawasak ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Hindi pa natatapos ang paghihirap ni Sol nang dumating ang isang itim na sasakyan sa bungad ng eskinita. Lumabas mula rito si Don Severino. Ang kanyang tindig ay tila isang hari na bumababa sa kanyang trono upang tapakan ng isang insekto. Hindi siya pumasok sa loob, nanatili siya sa labas habang ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, sapat na upang marinig ng mga nagbubulong-bulong na kapitbahay. Inilabas niya ang isang makapal na sobre at inihagis ito sa putikan sa paanan ni Sol. Iyan ang huling pagkakataon mo, Sol. Kunin mo ang pera, lumayo ka sa Maynila at manahimik ka habang buhay. Kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay lilipad ang apo ko patungo sa isang paaralan sa Europa na kahit kailan ay hindi mo matatagpuan. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang malaking bato na dumadagan sa paghinga ni Sol. Ang banta na ilayo, ang kanyang anak, sa isang lugar na hindi niya maabot ay ang pinakamabigat na parusang maaaring ibigay sa kanya. Tumingin si Sol sa sobrang nakalubog sa putik. Ang perang dapat sana ay naging pambili ng gamot ng kanyang ina. At ngayon ay ginagamit muli upang bilhin ang kanyang katahimikan. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang yumanig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhing naramdaman niya para sa mga taong nasa harapan niya. Ang pagmamalaki ni Don Severino at ang mapangaping ngiti ni Beatrice ay tila mga aninong nagnanakaw ng huling hibla ng pag-asa sa kanyang buhay. Sa gitna ng tensyong ito, naramdaman ni Sol ang isang mahinang pagpindot sa kanyang kamay mula sa likuran. Si Kuya Ben, na kanina pa nakikinig, ay tahimik na tumayo sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tahimik na pakikipaglaban. Ngunit bago pa man makapagsalita si Sol, muling nagsalita si Don Severino. Ang boses ay mas naging malamig at mas naging mapanganib. Sinabi niyang ang mga dokumentong nakuha ni Sol ay wala ng halaga dahil ang ospital mismo ay naglabas na ng pahayag na ang lahat ng record ay nasira sa isang hindi inaasahang sunog kaninang hapon lamang. Ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng saksi, at ang lahat ng pag-asa ni Sol ay tila tinutupok na ng apoy bago pa man siya makapagsimula. Tumalikod ang dalawang De Ocampo. Iniwan si Sol na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sasakyan ay tila hudyat ng isang pintong tuluyang nagsara sa kanyang kinabukasan. Habang tinititigan niya ang papalayong sasakyan, naramdaman ni Sol ang pagtulo ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Isang luhang hindi para sa pighati, kundi para sa isang sumpa. Kung kailangang maging isang halimaw siya upang mabawi ang kanyang anak, gagawin niya. Sa huling sandali ng kabanata, dahan-dahang yumuko si Sol at pinulot ang sobre mula sa putikan. Ngunit hindi niya ito binuksan. Sa halip, mahigpit niya itong nilamukot hanggang sa bumakat ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, habang ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa dilim, nag-iisip ng isang paraang
Hindi kailanman inasahan ng mga taong nag-aakalang tapos na ang laban. Ang bawat pahina ng lumang folder na hawak ni Jax ay tila may kasamang alikabok na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sa gitna ng gabi, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, tanging ang mahinang liwanag ng lampara sa kanyang mesa ang nagbibigay ng anino sa kanyang naguguluhang mukha. Maingat niyang inilabas ang mga orihinal na guhit ng proyektong legacy, ang pundasyon ng kanyang tagumpay bilang arkitekto. Sa ibabang bahagi ng bawat plano, naroon ang maliliit at maingat na pirma ni Sol, isang pirma na 6 na taon niyang sinubukang burahin sa kanyang alaala. Kinuha ni Jax ang isa pang sobre mula sa lihim na taguan ng kanyang lolo. Naglalaman ito ng mga liham na di umano'y isinulat ni Sol bago ito umalis. Mga liham na nagsasabing mas pinili nito ang pera kaysa sa kanya. Ngunit habang pinaghahambing niya ang pirma sa plano at ang sulat kamay sa mga liham, isang matinding panginginig ang lumukob sa kanyang mga kamay. Ang bawat kurba ng mga letra sa liham ay masyadong perpekto, masyadong pilit, malayo sa malaya at sining na paraan ng pagsulat ni Sol. Ang katotohanan ng 6 na taon, siyang nabuhay sa isang kasinungalingang binuo ng sarili niyang kadugo, ay tila isang malaking pader na biglang gumuho at dumagan sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid tanggapan at pumasok si Alondra. Yakap-yakap ang kanyang luma at gusot na unan. Hindi makatulog ang bata. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa pa rin sa pangungulila. Nang makita ng bata ang mga drawing sa mesa, lumapit ito at itinuro ang maliit na simbolo ng sunflower na iginuhit ni Sol sa gilid ng plano. Sabi ni Mama, paborito mo daw po ito. Mahinang bulong ng bata, ang boses ay puno ng inosenteng katapatan. Sabi niya, kahit nasaan ka daw po, ito ang magpapaalala sa akin na mabuti kang tao. Ang bawat salita ni Alondra ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Jax. Iunti-unting winawasak ang puot na 6 na taon niyang inalagaan. Napagtanto ni Jax ang lahat ng kalupitang nasaksihan niya nitong mga nakaraang araw. Ang imahe ni Sol na nakaluhod sa putikan habang pinupulot ang maruming kanin, ang pagdakip sa matandang trooper, at ang misteryosong sunog sa ospital. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang. Ang bawat piraso ng ebidensya ay itinuturo ang isang masamang balangkas na binuo ni na Don Severino at Beatriz upang paghiwalayin sila. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Isang bigat sa dibdib na tila hindi niya kayang dalhin. Siya, na dapat ay nagpoprotekta sa kanila, ang siyang naging dahilan ng kanilang paghihirap dahil sa kanyang bulag na galit. Hindi sumigaw si Jax, hindi rin siya nagwala. Ang kanyang pagdurog ay tahimik, ngunit tapat. Isang malalim at nanginginig na hininga ang kumawala sa kanyang mga labi habang nakatitig sa kawalan. Ang bawat alaala ng kanyang malamig na pakikitungo kay Sol, ang bawat masakit na salitang binitawan niya sa hotel ay bumabalik sa kanya bilang isang sumpa. Napayuko siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang yanig ng isang pighating hindi na kayang itago. Sa gitna ng kadiliman, isang panunumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Isang panunumpang handa niyang itapon ang lahat, maging ang kanyang pangalan at yaman, upang mabawi lamang ang tiwalang kanyang sinira. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Beatriz. Ang liwanag mula sa silid ni Jax na tumatago sa siwang ng pinto ay nagpapakita ng isang anino ng lalaking hindi na niya kayang kontrolin. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang sariling palad habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbagsak ng kanyang mga plano. Ang katahimikan ni Jax ay mas nakakatakot kaysa sa anumang galit, isang babala na ang bagyong kanyang sinimulan ay pabalik na sa kanya ng may mas matinding lakas. Ang gabi ay tila isang malaking kumot ng kadiliman na bumabalot sa buong lungsod.
habang ang malakas na buhos ng ulan ay nagpapatuloy sa paghampas sa mga bubong. Sa gitna ng masukal at madilim na bahagi ng isang lumang industrial park, nakatayo ang isang abandonadong gusali na dati ay nagsisilbing imbakan ng mga dokumento ng kumpanyang De Ocampo. Ang amoy ng amag, kalawang, at basang semento ay sumalubong kay Sol habang maingat siyang humahakbang sa loob. Kasunod si Kuya Ben na tanga ng isang maliit na flashlight. Ang bawat galaw nila ay tila isang nakakahingal na pakikipagsapalaran. Ang bawat hininga ni Sol ay puno ng kaba, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa lamig at matinding takot. Alam niyang ito na ang kanyang huling pagkakataon upang makuha ang kaisa-isang ebidensyang hindi pa nasisira ng kanyang mga kaaway, ang mga orihinal na CCTV tape at logbook mula sa lumang opisina kung saan naganap ang lahat 6 na taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan, silang naglakad sa pagitan ng matatangkad at kinakalawang na mga estante na puno ng mga nabubulok na kahon. Ang bawat mahinang yabag ng kanilang mga sapatos sa maruming sahig ay tila umaalingaw-ngaw sa malawak na silid, nagpapaalala kay Sol kung gaano sila kadelikado sa lugar na yon. Biglang napatigil si Sol nang makita niya ang isang pamilyar na tatak sa isang luma at maalikabok na folder. Sa tabi nito ay isang maliit na videotape na may nakasulat na petsa, ang petsa kung kailan siya sa pilitang pinapirma sa kasunduan ng Don. Akma na sana niyang kukunin ang tape nang biglang tumama ang isang malakas na liwanag mula sa bukana ng silid. Isang matangkad na bulto ng lalaki ang pumasok. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay naglalabas ng mabigat na tunog sa bawat paghakbang sa semento. Si Jax, ang kanyang formal na kasuotan ay nababalutan ng alikabok at basang-basa ng ulan. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng isang matinding pagod at determinasyon na katulad ng kay Sol. Napatigil si Jax nang makita niya ang 2 anino sa dulo ng silid. Nang dahan-dahang itapat ni Kuya Ben ang liwanag ng flashlight, nagtama ang mga paningin ni Sol at Jax. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Sa mga mata ni Jax, nakita ni Sol ang isang bago at hindi maipaliwanag na emosyon. Isang pagsisisi na tila gustong humingi ng tawad, isang pagkilala sa babaeng minsan niyang minahal nang higit sa kanyang buhay. Ngunit para kay Sol, ang bawat segundo ng katahimikang iyon ay puno ng mga alaala ng sakit, ng ulan, at ng kanyang anak na kasalukuyang nasa kamay ng mga halimaw. Hindi siya nagsalita at hindi rin nagsalita si Jax. Ang mithiin nilang parehong mahanap ang katotohanan ay nagtagpo sa gitna ng madilim na bodegang iyon. Ngunit ang pader ng 6 na taong kasinungalingan ay nananatiling matayog at malamig sa pagitan nila. Ang bawat paghinga ni Sol ay naging mabilis. Ang kanyang dibdib ay kumakaba sa tindi ng tensyon habang tinititigan ng lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalaking kaligayahan at pinakamalalim na pighati. Bago pa man makahakbang si Jax patungo sa kanya, narinig ang papalapit na mga yabag ng mabibigat na bota mula sa labas ng gusali, kasama ang liwanag ng mga flashlight na nagmumula sa mga tauhan ni Beatrice. Ang mga anino ng mga lalaking may bitbit na mga pamalo ay nagsimulang gumapang sa mga pader. Sa isang iglap, nagkatinginan muli sina So at Jax. Isang tahimik na pagkakaunawaan ang dumaan sa kanilang mga mata. Mabilis na kinuha ni Sol ang tape at isinilid ito sa loob ng kanyang damit habang si Jax ay tumayo sa gitna ng daanan, humaharang sa paningin ng mga paparating na tauhan upang bigyan ng pagkakataon si Sol na makatakas. Hindi na lumingon pa si Sol, kasama si Kuya Ben. Mabilis silang lumabas sa isang maliit na siwang sa likurang bahagi ng gusali, suong muli sa malakas na buhos ng ulan. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng takot at pananabik, habang mahigpit niyang hinahawakan ng tape sa kanyang dibdib. Naiwan si Jax sa loob ng madilim na bodega, nakaharap sa mga taong ipinadala upang itago ang katotohanan. Sa labas,
Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang mga luha. Habang tumatakbo siya palayo, dala ang kaisa-isang armas na magpapalaya sa kanya at sa kanyang anak mula sa kadiliman ng pamilya de Ocampo. Sa ilalim ng malamig at madilim na langit bago sumapit ang araw ng malaking pagdiriwang, tila huminto ang paghinga ng buong komunidad sa eskinita ni Sol. Sa loob ng maliit na surba o salyer ni Kuya Ben, may ingat na tinitignan ni Sol ang videotape na nakuha niya mula sa bodega. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-asang sa wakas ay matatapos na ang kanyang paghihirap. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabulabog hindi ng ingay, kundi ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis na pumarada sa bungad ng kanilang munting tahanan. Ang mabibigat na paghampas ng kamao sa pintong gawa sa manipis na kahoy ay tila bawat tibok ng puso ni Sol na puno ng takot. Hindi pa siya nakakakilos nang puwersahang bumukas ang trangka at pumasok ang mga unipormadong lalaki. Kasunod ang isang abogado na may dalang utos para sa paghahalughog. Wala silang pasintabi sa bawat gamit na kanilang itinatapon at winawasak sa loob ng maliit na silid. Ang bawat ingay ng pagbagsak ng mga kagamitan sa semento ay tila pagpunit sa huling hibla ng dignidad ni Sol. Sa gitna ng kaguluhan, isang pulis ang may kinuha mula sa ilalim ng higaan ni Sol, isang mamahaling kwintas na ginto na may mga diamante, isang bagay na kailanman ay hindi pag-aari ng isang katulad niya. Hindi sa akin yan. Itinanim niyo lang yan. Ang paos na sigaw ni Sol habang pilit siyang hinahawakan ng dalawang lalaki. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng hustisya sa paligid, ngunit ang nakita lamang niya ay ang mapang-uyam na ngiti ni Beatrice na nakatayo sa labas, protektado ng isang mamahaling payong habang pinapanood ang bawat sandali ng kanyang pagkawasak. Ang bawat salita ng abogado tungkol sa reklamong pagnanakaw at talamak na tuso ay tila mga anining bumabalot sa kanyang pagkatao. Naramdaman ni Sol ang malamig at matigas na bakal ng posas na dumiin sa kanyang mga payat na pulso. Isang tunog ng pagsasara na tila hudyat ng kanyang tuluyang pagkabilanggo sa ilalim ng kapangyarihan ng mga de Ocampo. Sa labas, ang mga kapitbahay ay muling nagtipon. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagdadala ng masasamang balita. Nakita ni Sol si Kuya Ben na pilit ding pinipigilan ng mga gwardya. Ang mukha ng matanda ay puno ng pait at kawalan ng magawa. Sa bawat hakbang ni Sol patungo sa sasakyan ng pulis, tila pasan niya ang bigat ng buong mundo. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan habang ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Habang isinasara ang pinto ng sasakyan, tumingin si Sol sa direksyon ng mansyon sa malayo, kung saan gaganapin bukas ang marangyang inaugurasyon ng Legacy Tower. Ang kaisipang ang kanyang mga kaaway ay magdiriwang habang siya ay nabubulok sa selda ay nagdulot ng isang matinding kirot na hindi na kayang ilarawan ng anumang salita. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, naroon ang isang lihim na panalangin. Ang videotape na nakuha niya ay hindi nakita ng mga pulis. Maingat itong naipasa ni Sol kay Kuya Ben sa gitna ng kadiliman bago pa man sila makapasok. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa eskinita, iniwan ni Sol ang kanyang tahanan na puno ng kalungkutan. Ang bawat ilaw ng poste na dinadaanan nila ay tila nagpapaalala sa kanya na ang gabi ay mas lalong nagdidilim bago ang pagsikat ng araw. Sa loob ng malamig na sasakyan, nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang pangako niya kay Alondra na babawiin niya ito, kahit na ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya. Sarang niya ng mga bisita, ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa sa anumang gusaling nakatayo sa Maynila. Ang bawat tunog ng kanyang hakbang sa makintab na sahig ay tila isang babala na hindi na kayang pigilan. Nang pumasok siya sa gitna ng bulwagan,
Ang mga pag-uusap at tawanan ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga lente ng kamera mula sa mga mamamahayag ay tila mga kidlat na nagbibigay liwanag sa kanyang maputla, ngunit determinadong mukha. Mabilis na hinarang siya ni Don Severino. Ang mukha ng matanda ay namumula sa galit at takot. Anong ginagawa ng basurang ito dito? Gwardya! Ilabas ang babaeng iyan! Ang pabulong ngunit nang gigigil na utos ng Don. Ngunit bago pa man makalapit ang mga tauhan, itinaas ni Sol ang kanyang kamay. Hawak niya ang isang lumang folder at ang videotape na naging simbolo ng kanyang paghihirap. Hindi niya kailangan ng malaking screen upang ipakita ang katotohanan. Sapat na ang kanyang boses na puno ng pait at katarungan upang yanigin ang pundasyon ng pamilya de Ocampo. Ang gusaling ito ay tinawag ninyong legacy. Ang panimula ni Sol, ang kanyang boses ay tila isang malalim na agos ng tubig na bumabasag sa katahimikan. Ngunit ang pundasyon nito ay hindi gawa sa semento at bakal, kundi sa mga kasinungalingan, sa pagnanakaw ng buhay ng isang inang may sakit, at sa pag-agaw sa isang anak mula sa kanyang tunay na ina. Buong lakas niyang inihagis ang mga dokumento sa gitna ng bulwagan, ang mga pahina ng orihinal na record ng ospital at ang mga kopya ng pekeng kasunduan ay nagliparan sa hangin. Tila mga puting ibon na naghahanap ng katarungan bago bumagsak sa paanan ng mga bisita. Lumapit si Sol kay Beatrice na ngayon ay nangangatog na ang mga tuhod sa harap ng mga kamera. Ipinagmalaki niyo ang inyong dangal, ngunit binili niyo ang aking katahimikan gamit ang perang ipinagkait niyo sa pambili ng gamot ng nanay ko. Ang boses ni Sol ay naging basag dahil sa nagbabadyang mga luha ng puot. Tinawag niyo akong mukhang pera. Tinawag niyo akong walang kwentang ina habang kayo ang nagnakaw ng bawat segundo ng paglaki ng anak ko. Sa bawat salita ni Sol, ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ay hindi tumitigil sa pag-record ng bawat paghampas ng katotohanan sa mukha ng mga de Ocampo. Napatulala si Jack sa gitna ng entablado. Ang bawat salita ni Sol ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang buong pagkatao. Nakita niya ang bawat sugat, ang bawat pasanin na 6 na taong dinala ni Sol nang mag-isa habang siya ay namumuhay sa karangyaan at maling puot. Ang kislap ng mga diamante ni Beatrice ay biglang nagmukhang mga mumurahing bato sa harap ng nagniningning na katotohanan ni Sol. Ang inaugurasyon na dapat ay rurok ng kanilang kapangyarihan ay naging isang pampublikong paglilitis kung saan ang katarungan ay nagsisimula ng maningil. Ang bawat hiyaw ni Beatrice sa gitna ng bulwagan ay tila isang desperadong pagtatangka na lunurin ang katotohanang kasasabi pa lamang ni Sol. Sinubukan niyang muling magsuot ng maskara ng isang biktima, umiiyak, at itinuturo si Sol bilang isang baliw na nanggugulo lamang dahil sa inggit. Lahat ng iyan ay gawa-gawa lang. Jax, don't believe her. She's just a gold digger trying to ruin our big day. Ang paos na sigaw ni Beatrice habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding takot at panginginig. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sino mang naniwala sa kanyang mga luha. Ang bawat mata ng mga bisita at ang bawat lente ng kamera ay nakatuon sa kanya nang may pagdududa at pandidiri. Dahan-dahang humakbang si Jax patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng semento ng gusaling kanilang itinatayo. Sa halip na aluin ang kanyang mapangasawa, kinuha niya ang sarili niyang folder mula sa kanyang panloob na bulsa. Inilantad niya ang mga bank statement at ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya na nakuha niya mula sa lihim na kahadiyero ng kanyang lolo. You're right, Beatrice. This day is ruined. Ang boses ni Jax ay mababa, ngunit umaalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng isang matinding kapangyarihan na nagpatahimik sa lahat. But it's not because of Sol. It's because of the decades of lies and corruption that you and my grandfather have built.
Walang pag-aalinlangang ibinunyag ni Jax sa harap ng lahat ang ginawang pandaraya ni Beatrice sa mga rekord ng ospital at ang pakikipagsabwatan nito sa mga tiwaling opisyal upang gipitin si Sol. Ang bawat salita ni Jax ay tila isang malakas na hampas ng martilyo na sumisira sa bawat pader ng kasinungalingan. Sa bawat pagpapakita ng ebidensya, ang mukha ni Beatrice ay unti-unting namutla hanggang sa maging kasing puti ng kanyang mamahaling bestida. Sa harap ng napakaraming saksi, hindi na niya nagawang itanggi ang kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pagmamataas ay napalitan ng isang nakakaawang pagluluhod, pilit, na humihingi ng tawad, habang ang kanyang mga luha ay bumubura sa kanyang makapal na pampaganda. Sa gilid ng inentablado, si Don Severino ay tila isang punong uente-unting natutuyo. Ang kanyang dating matikas na tindig ay nawala. Napalitan ng isang nanginginig na pangangangatawan habang nakikita ang pagbagsak ng kanyang imperyo sa harap ng buong bansa. Ang matinding hiya na palagi niyang ginagamit laban kay Sol ay ngayon ay bumabalik sa kanya ng may 10 beses na bigat. Ang bawat bulong ng mga bisita ay tila mga bubuyog na sumasaksak sa kanyang pride. Biglang napatangan ang matanda sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namula, at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Isang matinding pag-atake ng sakit sa puso ang dumating, na nagpabagsak sa kanya sa gitna ng mga nagkalat na papel ng ebidensya. Sa gitna ng kaguluhan, wala ni isa sa kanyang mga dati ay tapat na tauhan ang lumapit upang siya ay tulungan. Ang lahat ay abala sa paglayo sa lumulubog na barko ng mga De Ocampo. Tumalikod si Jax mula sa kanyang lolo at kay Beatrice. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa kaisa-isang babaeng nararapat sa kanyang pansin. Ngunit bago pa man siya makalapit, dahan-dahang umatras si Sol. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kagalakan sa pagkapanalo, kundi ng isang matinding pagod at pagnanais para sa kapayapaan. Ang katarungang kanyang nakuha ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa kalayaan ng kanyang anak. Sa gitna ng pagdating ng mga awtoridad upang simulan ang investigasyon sa mga De Ocampo, dahan-dahang lumabas si Sol ng bulwagan, iniiwan ang karangyaan na kailanman ay hindi naging bahagi ng kanyang kaluluwa. Naiwan si Jax na nakatayo sa gitna ng gumuguhong inaugurasyon. Ang bawat kislap ng mga ilaw ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga taong kanyang sinayang. Ang bawat tunog ng sirena sa labas ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isang mahaba at madilim na landas patungo sa pagsisisi. Habang pinapanood niya ang papalayong anino ni Sol, naramdaman ni Jax ang isang matinding pangungulila na hindi na kayang punan ng anumang yaman o tagumpay. Ang Legacy Tower na dapat ay magiging simbolo ng kanyang dangal ay naging isang malamig na monumento ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang bawat hakbang ni Jax sa maputik na eskinita ay tila isang paglalakbay patungo sa krus na siya mismo ang gumawa. Wala na ang kanyang mamahaling sasakyan, wala na ang kanyang mga gwardya, at lalong wala na ang kanyang suot na mamahaling tuxedo. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng t-shirt na basang-basa na ng ulan, ang kanyang mga sapatos na gawa sa balat ay nababalot na ng itim na putik ng Batangas. Ang bawat tingin ng mga kapitbahay ni Sol ay tila mga matatalim na hudyat ng paghatol, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Sol at ang inosenteng mga mata ni Alondra na 6 na taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Nang makarating siya sa harap ng maliit na barong-barong, nakita niya si Sol na abala sa pag-aayos ng ilang mga piraso ng kahoy sa kanilang munting balkonahe. Ang bawat galaw ng babae ay puno ng pag-iingat at pagmamahal, malayo sa kaguluhan at puot na iniwan nila sa Legacy Tower. Nang maramdaman ni Sol ang presensya ng isang tao, dahan-dahan siyang nag-angat ng paningin. Isang nakabibinging katahimikan ng namayani sa pagitan nila, habang ang tunog ng bawat patak ng ulan sa mga yero ay tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas.
Hindi naghintay si Jax ng anumang salita mula kay Saul. Dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng putikan. Ang kanyang mga tuhod ay dumiin sa maruming semento at tubig. Ang dating mapagmataas na arkitekto na tinitingala ng lahat ay ngayon ay isang lalaking nagmamakaawa para sa isang piraso ng kapatawaran. Saul, I'm sorry. I was so blind. So stupid. Ang boses ni Jax ay basag. Puno ng isang pighating. Hindi na niya kayang itago. Kahit anong gawin ko, hindi ko na maibabalik ang 6 na taon na nawala. Pero please, give me a chance to be a father to Alondra. Give me a chance to earn back even just a little bit of your trust. Lumapit si Saul. Bit-bit ang isang lumang jacket na ibinigay sa kanya ni Jax noong unang gabi ng kanilang muling pagkikita sa mansyon. Ang jacket na ginamit niya upang protektahan ang kanyang sarili mula sa lamig habang siya ay pinapalayas. Dahan-dahan niyang iniladlad ang jacket at ipinatong ito sa nanginginig na balikat ni Jax, ngunit hindi iyon tanda ng mabilis na pagpapatawad. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at puno ng distansya. Hindi sapat ang pagluhod sa putik para burahin ang bawat gabing umiyak si Alondra dahil wala siyang tatay. Jax, ang boses ni Saul ay mahinahon ngunit may bigat ng 1,000 pighati. Ang tiwala ay hindi parang gusali na pwedeng itayo sa loob ng isang gabi. It takes years of sweat and truth to build a home, hindi lang semento at pera. Inilabas ni Saul si Alondra mula sa loob ng bahay. Ang bata ay nagtatakbong lumapit at yumakap sa binti ng kanyang ina. Tinititigan ng lalaking nakaluhod ng may pag-aalinlangan. Dahan-dahang hinubad ni Saul ang mamahaling relo na iniwan ni Jax para sa bata at ibinalik ito sa palad ng lalaki. Hindi namin kailangan ng yaman mo, Jax. Ang kailangan ni Alondra ay isang tatay na marunong tumayo sa sarili niyang mga paa nang walang kumpas ng pera. Dagdag ni Saul, I'm not stopping you from being her father, but don't expect me to welcome you back in my heart just because you said you're sorry. You have to work for it, just like how I worked for every grain of rice we ate while you were busy hating us. Tumayo si Jax. Ramdam ang matinding lamig ng ulan at ang mas matinding lamig ng katotohanang binitawan ni Saul. Tiningnan niya ang bata at pagkatapos ay ang babaeng kailanman ay hindi sumuko sa kabila ng lahat ng kanyang kalupitan. Isang matinding panunumpa ang muling nabuo sa kanyang puso. Hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan upang pilitin ang pagkakataon. Sa halip, gagamitin niya ang kanyang mga kamay upang patunayan na siya ay karapat-dapat muling tawaging bahagi ng kanilang buhay. Habang naglalakad siya palayo sa ilalim ng ulan, naiwan ang isang malaking katanungan sa hangin. Sapat ba ang pagsisisi ng isang taong naging dahilan ng iyong pinakamalalim na sugat upang muling buksan ang pinto ng iyong puso? Lumipas ang ilang buwan na tila mga dahan-dahang pag-ikot ng mga pahina ng isang makapal na libro. Sa isang tahimik na sulok ng Batangas, kung saan ang amoy ng sariwang dagat ay humahalo sa halimuyak ng mga bagong tabas na kahoy, nakatayo ang isang maliit na syurba o salyer na pag-aari ni Saul. Wala itong malalaking makina o marangyang opisina. Tanging mga simpleng kagamitan sa pagkakarpintero at mga kamay na hindi natatakot madumihan. Dito, ang bawat tunog ng lagari na humahati sa troso at ang bawat paghampas ng martilyo sa pako ay tila isang bagong kanta ng pagsisikap at pag-asa. Sa gitna ng salyer, nakaupo si Jack sa isang mababang bangko. Suot ang isang simpleng puting sando na basa na ng pawis at pantalong may mga mantsa ng barnis. Wala na ang kanyang mga malalambot na kamay na tanging ballpen at mouse. Ng computer lamang ang hawak. Ngayon, ang kanyang mga palad ay puno na ng kalyo at maliliit na sugat mula sa pagkayas ng kahoy. Maingat niyang pinagsasama-sama ang mga manipis na patpat ng popsicle sticks. Binubuo ang isang maliit na modelo ng bahay na matagal nang iginuhit ni Alondra
sa kanyang mga papel. Ang bawat patak ng pandikit at ang bawat pagkakatugma ng mga sulok ay ginagawa niya ng may higit na pag-iingat kaysa sa anumang skyscraper na itinayo niya noon. Lumingon si Jax nang marinig niya ang mahinang yabag ng mga paa ni Alondra sa ibabaw ng mga kusot at pinagtabasan ng kahoy. Ang bata ay may bitbit na baso ng malamig na tubig. Ang muka ay puno ng pagmamalaki habang pinagmamasdan ang ginagawa ng kanyang ama. "Papa, malapit na po ba matapos ang bahay natin?" Ang inosenteng tanong ng bata. Ang boses ay tila isang musika na nagpapagaan sa pagod ni Jax. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki bago niya kinuha ang baso at uminom ng mahaba, habang ang kanyang kabilang kamay ay maingat na hinahaplos ang buhok ng anak. Mula sa pintuan ng Salyer, nakasandal si Sol habang pinagmamasdan ang mag-ama. Hawak niya ang isang lumang tuwalya at isang plato ng merienda. Nakita niya ang bawat butil ng pawis na umaagos sa likod ni Jax, ang bawat pagkunot ng noo nito sa pagsisikap na makuha ang tamang anggulo ng modelong bahay. Wala na sa lalaking ito ang bakas ng arkitektong nanakit sa kanya. Ang nasa harap niya ngayon ay isang lalaking pilit na binubuo ang sarili mula sa mga pira-pirasong pagkakamali ng nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Sol at iniabot ang tuwalya kay Jax. Sa sandaling magkadampi ang kanilang mga daliri, isang hindi maipaliwanag na kuryente ng emosyon ang muling gumising sa kanilang mga puso. Isang damdaming hindi na mabilis at mapusok, kundi tila isang banayad na apoy na nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na gabi. Walang binitawang malalaking salita si Jax. Tiningnan niya si Sol nang may isang malalim at tapat na pagkilala. Inilapag niya ang kanyang mga kagamitan at kinuha ang kamay ng babae, hindi upang hilingin ang mabilis na pagbabalik ng nakaraan, kundi upang iparamdam na narito siya, handang manatili sa gitna ng hirap at pagod. "Hindi ko na kailangan ng Legacy Tower, Sol." Ang mahinang bulong ni Jax, ang boses ay puno ng katapatan. "Sapat na sa akin ang maging karpintero ng buhay niyo hanggat hinahayaan niyo akong bumuo ng bahay na ito kasama kayo." Isang mainit na luha ang dahan-dahang pumatak sa pisngi ni Sol, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ang bawat kalyo sa kamay ni Jax ay tila mga titik ng isang mahabang liham ng pag-ibig na binabasa niya sa bawat araw na lumilipas. Ang sugat ng nakaraan ay hindi pa tuluyang naghihilom, ngunit ang bawat haplos ng pag-aalaga at bawat patak ng pawis ni Jax ay tila gamot na uent-unting nagpapakalma sa hapdi. Sa loob ng maliit na surba, sa gitna ng amoy ng kahoy at init ng araw, muling nabubuo ang isang pangarap na minsan ay itinapon sa putikan. Isang pangarap na hindi na kailanman kayang gibain ng anumang yaman o kasinungalingan. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga mumunting sandali ng kaligayahan. Sa isang payak ngunit matibay na bahay na yari sa nara at semento sa isang tahimik na bayan sa Batangas, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga bintanang gawa sa kapis. Wala nang marangyang aranya, wala nang malalamig na pasilyo ng mansyon. Ang bawat sulok ng tahanang ito ay amoy bagong kape at sariwang tabas na kahoy. Isang amoy na nagpapaalala sa bawat hininga na sila ay malaya na. Sa maliit na beranda, abala si Sol sa pagpipinta ng isang karatula para sa kanilang munting negosyo. Marasigan at de Ocampo disenyo at gawa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot. Ang bawat haplos ng kanyang pinsel ay puno ng kumpas ng isang babaeng nahanap na ang kanyang tunay na halaga. Sa kanyang tabi, nakaupo si Jax, seryosong tinatapos ang isang maliit na silya para sa isang kapitbahay. Ang dating sikat na arkitekto ay masaya na ngayon sa paglikha ng mga bagay na may direktang pakinabang sa kapwa. Ang kanyang mga mata,
na dati ay balot ng puot, ay ngayon ay naglalaman ng isang malalim na lawa ng kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Alondra na ngayon ay mas matangkad na at may mas masiglang pangangatawan. Bitbit niya ang isang bagong drawing sa isang malinis na papel. Hindi na ito ang gusot at maduming papel mula sa nakaraan. Itinambad niya ang larawan ng kanilang bahay kung saan ang tatlong figura ay hindi na lamang magkahawak kamay, kundi nakapaligid sa isang malaking puno ng sunflower na namumukadkad sa gitna ng sikat ng araw. Isang malakas na tunog ng tawanan ang kumawala sa kanilang mga labi nang makita ang nakakatawang pagkakadrawing ni Alondra sa kanilang aso na parang isang malaking tinapay sa gilid ng bahay. Napatitig si Sol sa papasikat na araw sa abot tanaw. Napagtanto niya na ang pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang mahabang proseso ng pagpili sa pagmamahal kaysa sa galit sa bawat araw na gumigising siya. Hindi niya nalimutan ang sakit, ngunit hindi na nito hawak ang kanyang leeg. Ang bawat peklat ng nakaraan ay naging bahagi na lamang ng kanyang istorya, isang paalala na ang pinakamatibay na kahoy ay ang siyang dumaan sa pinakamalakas na bagyo. Ang Legacy Tower sa Maynila ay nananatiling nakatayo, ngunit para kay Jax at Sol, ang tunay na legacy o pamana ay hindi ang gusaling iyon. Ang kanilang tunay na pamana ay ang batang tumatakbo ngayon sa damuhan ng walang takot, ang katotohanang hindi na kailangang ikubli, at ang pag-ibig na itinayo muli mula sa mga pira-pirasong pagkakamali. Natagpuan nila ang katahimikang hindi kayang bilhin ng salapi, isang katahimikang nagmumula sa pag-alam na ang bawat butil ng kanin sa kanilang hapag ay bunga ng tapat na paggawa at wagas na pagsasama. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid, naramdaman ni Sol ang kamay ni Jax na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Sumandal siya sa dibdib ng lalaki, pinapakinggan ang bawat tibok ng puso nito na tila isang pangako ng pananatili. Sa wakas, ang mga guhit ng buhay ni Sol ay hindi na lamang puno ng anino. Ang bawat linya ay maliwanag, matatag, at puno ng kulay ng isang bukas na may pag-asa at walang hanggang pagmamahal.